sa BP Leni Robredo, ha? Pwede kayong manood at makinig kung saan dako man kayo ng iba't ibang panig na mundo sa FB Live. So ma'am, at syempre marami ho tayong pag-uusapan ngayon. Importante rin ho, nako, yung mamaya ho, meron din tayong istorya ng pag-asa at meron po tayong may kinalaman sa ano to, sa kalikasan. Kalikasan. Okay, samantala mga kasama, bago dyan ay alamin muna natin yung naging aktibidad ng ating Vice Presidente sa nagdaang linggo. Ay, alam mo ka, Eli, kakaiba yung linggong ito. Lalong-lalo na sa ating mga estudyante at manggagawa dahil buong linggo walang pasok dito sa Metro Manila. Dahil sa ASEAN, at tayo man ay walang pasok yung iba, pero tayo naging busy ka, Eli, kasi yung Lunes nag-attend tayo ng opening ng ASEAN. Nandun yung 7 world leaders na bisita natin. Maraming bisita galing sa ibang bansa, yung Pilipinas. At ito ay maganda namang pangitain ka, Eli, kasi talagang yung mga malalaking pangalan sa ASEAN, lahat naman talaga dumalo. Nung Martes, tayo yung keynote speaker sa closing ng Business and Investment Summit. Doon sa Soler Hotel. Ito naman ay inattendan ka, Eli, ng mga iba't ibang mga business leaders sa lahat na ASEAN countries. At meron akong side meeting doon ka, Eli, mga kababaihan naman to. Mga women in business. Pero ito hindi lang ASEAN, kundi 18 countries yung naandun. At napakaganda ng aming usapan kasi nag-usap-usap talaga na matututo sa bawat isa. Dahil bawat bansa, iba't iba din yung mga pinagdaanan ng mga kababaihan. At masaya yung usapan dahil unang-una nag-imbitahan sila ng mga women leaders dito sa atin para makita yung best practices. At marami ding interesado na magbisita muli dito sa Pilipinas. Marami sa kanilang hindi inaasahan na napakaganda pala ng ating bansa at gustong mas bumisita dito ng mas matagal. Yun, natapos yung ASEAN ng Martes. Pero Miyerkules ka, Eli, lumipad na ako papuntang Iloilo. Dahil meron dong 2 okasyon sa umaga. Yung isang okasyon ay launch ng Istorya ng Pag-asa Iloilo. Pero napakaganda nung launch dahil unang-una iba't ibang mga grupo yung nag-partner doon, iba't ibang mga local groups yung nag-partner, kaya napakarami nag-attend ng launch. At yung nag-host ng aming launch ay Assumption Iloilo. Ito ka, Eli, pati si Governor Defensor nag-attend ng aming launch, pati yung mga madre, mga teachers galing sa iba't ibang mga paaralan doon. Partner din namin doon, may isang malaking asosasyon na ang tawag sa kanila Alliance of Concerned Ilonggos. Saka yung Knights of Democracy, para nag-partner sila para sila yung magpapatakbo ng istorya ng pag-asa sa Iloilo. Pagkatapos noon, lumipat ako dun sa General Assembly ng Philippine Federation of Local Councils of Women. Ito ka, Eli, iba't ibang mga women leaders sa buong Pilipinas yung nag-attend, napakarami. Naalala ko, parang pangalawang beses na ako naimbita doon, parang 2 years ago, guest din nila ako. Pero pagkatapos ng okasyon doon, lumipad kami. Meron pala ka-Eling flight galing Iloilo papuntang Cagayan de Oro. Meron po. Oo. Lumipad kami mula Iloilo hanggang Cagayan de Oro kasi susunod na araw pupunta ako Marawi. Pero nung pagdating ko pa lang sa Cagayan de Oro, nag-meeting na kami ni Mayor Mahul Gandamra ng Marawi sa Cagayan de Oro. Pinag-usapan na namin yung mga hinaharap pa nilang mga urgent na mga problema. Para pagpunta ko sa Marawi ay ipapakita niya na lamang yung mga hinaharap. Marami kaming partners na kasama ka, Eli, pagpunta doon, mga angat buhay partners. Kasama din namin yung ibang officials ng Naga City. Kasi meron silang financial na tulong na iniabot sa local government. of Marawi. Tapos yung mga partners ka, Eli,
Sinama talaga namin para makita nila at marinig mula sa mga taga Marawi mismo, ano ba yung tulong na pinakakailangan ngayon. Kasi yung unang punta ng aming mga team, yung bala ka Eli ay makikoordinate kami sa Task Force Bangon Marawi para hindi na dodoble yung tulong. Ano ba yung mga tulong ng gobyerno at ano yung mga kailangan pero hindi maaabot ng pondo ng gobyerno para doon pumasok yung aming mga private partners. Pero yung problema kasi ngayon ka Eli, hindi pa din makagalaw lahat dahil hinihintay, may tinatawag silang post-conflict needs assessment. Siguro daw mga katapusan pa ng taon na ito matatapos. Kaya yung tanong namin doon, ano ba yung habang hinihintay yung post-conflict needs assessment, ano na ba yung kailangan? Marami namang sinabing pangangailangan. Ang isa na doon, dagdag na mga sasakyan para doon sa mga evacuees na ibabalik. Meron na, nalaman lang namin ka, Eli, iba talaga pag nandun on the ground. Kasi nalaman namin, 96 barangays pala yung Marawi, napakaraming barangay. Pero may 7 barangay sa outskirts na hindi naman lumikas. Hindi naman umalis. So, dati na may 7. Nung nakaraang linggo, may bumalik na galing sa mga evacuation centers ng 9 na barangay. At ngayong araw ka, Eli, may 10 barangay na babalik. Yung 10 barangay, yun yung tulong natin. Yung mga partners natin, nag-provide ng mga sasakyan. Nag-rent sila ng mga van na magdadala mula sa Iligan, Cagayan de Oro, ng mga evacuees pabalik dun sa 10 barangays na lilikas ngayon. Yung partners din natin ka, Eli, particularly yung RAF Forwarding International, saka yung mga kaklase ko nung college. Ito yung Economics Batch 86. Binilhan nila yung ating mga sundalo. Mga ano yun ka, Eli? Mga 2,000 plus na sundalo. Binilhan nila ng Jollibee. At hindi ko maintindihan ka, Eli, kasi simple lang yung Jollibee, pero tuwan-tuwa yung mga sundalo kasi napakatagal palang panahon para mga delata na yung kinakain. Kaya masaya naman, dinalhan sila doon, magkakasama kami. Tapos yung highlight ng aming pagbisita, sinama kami nung militar sa Ground Zero. Ito ka, Eli, nakikita na natin sa mga litrato. Pero ibang-iba pala pag yung personal, actual niyo pa nakita. Iba. Ako, aaminin ko ka, Eli, nung tinitingnan ko yung devastation, awang-awa ako sa mga sundalo natin. Na talagang ibinuwis yung kanilang mga buhay para iligtas yung Marawi. Ang devastation ka, Eli, talagang hindi mo sukat akalain na ganun. Sabi ko nga, nakakakita na tayo sa mga sine na mga ganung kwento, pero parang walang katulad. Napakalaking area yung nasira. Pag nakikita ko kasi ka, Eli, sa pictures, parang akala ko concentrated lang sa ilang areas, pero napakalawak. Parang alam mo ka, Eling, Marawi kasi parang nahahati siya sa dalawa dahil may ilog sa gitna. Yung isang side sa kabila ng ilog, sirang-sira. Yung isang side walang sira. Kaya ibang-iba talaga yung sitwasyon doon. May binisita kaming mga moske, may binisita kaming, iisa lang pala yung Catholic Church doon ka, Eli. Yung St. Mary's. Binisita namin yung Catholic Church. Yung bubong talagang sirang-sira, yung mga santo pinugutan ng ulo, ano talaga, talagang gerang-gera yung nangyari doon, at hindi mo sukat akalain kung paano uumpisahan yung rebuilding. Kaya nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na hindi lang po ito responsibilidad ng pamahalaan, pero sana po magtulong-tulong tayo lahat. Magtulong-tulong tayo lahat para matulungan yung ating mga kapatid na nandun sa Marawi kasi kailangan po nila lahat na tulong na pwedeng ibigay. Karamihan sa mga bahay nila ka, Eli, pinasok. Kaya yung mga gamit na iniwan nila, halos wala na lahat. Kahit yung mga bahay na hindi nasira. Doon sa kabila ng ilog, kahit hindi nasira yung mga bahay, meron din mga butas na hindi na nasira yung buong bahay, pero may mga partial damage na may mga ligaw na bala sa bubong, nasira yung mga bintana. Kaya kailangan talaga mga gamit sa paaralan. Nagbisita kami sa
parang junior high school ng MSU. Namigay kami doon. Galing din ito sa aming partner, yung Children's Hour. Namigay ng mga school bags saka mga school supplies. At tungtuwa yung mga bata kasi wala talaga palang naiwan sa kanila. At talagang lahat nagsisimula. Yung request dun ka, Ellie, hanap buhay. Nag-request din tayo na parang price monitoring council kasi pagpunta namin ka Ellie, may mga nagtitinda ng bigas ng 100 plus pesos per kilo. Talagang kahit may kaya, mahihirapan. Kaya yung pakiusap po talaga kahit anong klaseng tulong. Nananawagan din tayo. Ito diniscuss na namin sa Task Force Bangon Marawi na baka pwedeng tutukan ng DA saka DTI yung pagsimula muli ng hanap buhay doon. Pero ma'am, may binabanggit kayo na kasi kadalasan sa mga ganito mga rehabilitation, yung binabanggit nyo dapat sumasama, no? Lumalahok yung mga residente mismo. Kasi alam nyo, lalo Marawi, karamihan po dyan mga kababayan natin Muslim. So Totoo. siguro mas maganda yung disenyo yung direction para rin po sa kababayan natin Muslim. Actually, ka Ellie, yun yung hiningi natin sa city, yun yung hiningi natin sa Task Force Bangon Marawi kasi nagkaroon ka Ellie ng parang lunch meeting kami. Kasama yung partners namin, kasama yung buong city government. Pagkatapos noon, lumipat kami sa Iligan. Ang kamiting naman namin, yung buong Task Force Bangon Marawi. Isa yung ating mensahe na sana sa pagplano, sana sa pag-execute ng pag-rebuild ng Marawi, bigyan ng mas maraming boses yung taga doon. Kasi alam mo ka Ellie, kung tayo lang na nasa pamahalaan yung nagdedesisyon, gusto natin makatulong pero baka yung tulong na inaakala natin makakatulong, hindi naman yun yung pinakamahalaga sa kanila. Kaya nag-promise naman sila na talagang i-involve yung ating mga kababayan sa pagplano. Ano naman ito? Mataas yung ating tiwala na yung rebuilding magiging parang combined effort ng hindi lang ng pamahalaan, ng private, pero yung mga taga-Marawi mismo. Apo. Okay, samantala mga kasama at marami sa atin na mga kababayan na nakikinig ng mga overseas Filipino workers at sa buong mundo, no? Siguro ma'am, medyo bigyan po natin sila ng kaunting paliwanag. Kasi may nabuong kasunduan po, di ba? Sa idinaos na ASEAN Summit. At di ba, para po sa mga migrant workers. So siguro, at kayo na rin po ang magbalita sa kanila. Marami pong sumusubaybay sa atin sa Facebook Live at dito po sa ating palatuntunan. Ito mahalaga ka Ellie, yung isang dokumentong napirmahan ng mga ASEAN leaders nung nakaraang ASEAN Summit. Kasi meron itong kasunduan, yung consensus for migrant workers, overseas migrant workers. Ito napakahalaga kasi kulang na kulang pa. Yung alam mo, yung protection sana ng ating, particularly yung ating OFWs, yung protection sana napapalaman sa mga bilateral, yung parang mga bilateral contracts between countries para ma-ensure yung protection, yung hindi sila naaabuso sa mababang sweldo, hindi naaabuso sa working conditions. Dapat sana ito lahat napapalaman sa mga bilateral contracts between countries. Pero konting mga bansa pa lang ka, Ellie, yung may existing tayong bilateral contracts. Marami pang mga bansa na maraming mga OFWs doon pero hindi pa siya covered ng kahit anong bilateral agreement. Kaya yung pagpirmahan dito ng yung consensus, napakalaking bagay kasi binabind nito yung lahat na ASEAN nations. Alam naman natin ka Ellie na marami tayong migrant workers, halimbawa sa Hong Kong, sa Singapore, sa Malaysia. Marami pang ibang mga ASEAN countries na hindi pa siya napapalaman sa mga existing contracts. Itong consensus na pinirmahan, parang merong uniform agreement among all ASEAN countries na talagang may protection yung mga hindi naaapi. Hindi naaapi yung ating mga overseas migrant workers. Tingin ko ka Ellie, napakahalaga nito. Dahil gustong sabihin parang may recognition ng halaga ng ating mga OFWs. Paminsan kasi ka Ellie, parang taken for granted sila. Sila yung nagbibigay, sila talaga yung mga bayani natin. Sila yung nagbibigay ng remittances na nakakapaayos sa ating ekonomiya. Pero kulang na kulang yung proteksyon na binibigay sa kanila. Hindi lingin sa kaalaman na
napakarami pa nating mga kababayan na talagang aping-api sa kondisyon. At hindi ito naiintindihan. Paminsan, sariling pamilya, naakala pag pumupunta sa ibang bansa, napakadali ng buhay doon. Pero yung pinagdadaanan nilang kahirapan sa kasakripisyo, talagang nakakaawa. Naalala ko ka, Eli, ilang buwan na nakakaraan, pumunta ako sa Hong Kong, may nakausap akong ilang grupo ng ating mga OFWs at kwento nila kung ano yung hirap na pinagdadaanan nila, lalo na sa umpisa. Meron din tayong mga kababayan na maswerte sa amo, pero mas marami yata yung hindi. Kaya itong pirmahan na to, ang halaga nito dahil pag hindi nag-comply sa mga kasunduan, pwedeng may mga penalties na sasagutin yung ibang bansa. So maganda ho yan at isa rin po sa reklamo ng ating mga kababayan, yung pagdating sa kanila, yung kanilang mga amo, yung kinukumpis kayo mga passport, siguro dapat mawala po ito, no? At tingin ko nga ka, Eli, siguro one of these days, imbitahin natin yung isang official ng, siguro OWA, kasi ang dami nating mga listeners na mga OFW. Hikayatin natin na magpadala na sila ng tanong bago pa natin. Siguro po kahit ngayong araw o sa mga susunod na araw, pwede po kayong magpadala ng mga tanong nyo para sa mga susunod na linggo, siguro next week o week after next, makapag-guest po tayong isang opisyal ng OWA para masagot yung lahat na tanong. OWA o taga-POEA. Oo, POEA. Kasi ang problema ka, Eli, paminsan marami talagang tanong na hindi alam kung saan itatanong. May mga lugar na malayo masyado yung embassy o yung consulate na hirap yung ating mga kababayan ipaabot yung gusto nilang ipaabot. Paminsan may magte-text sa amin na nagpaparescue. Ito nakakadurog ng puso kasi unang-una umalis yan, dati ng parang mabigat yung sakripisyo dahil iniwan yung pamilya, tapos ang dadatnan doon, panibagong sakripisyo. Kaya siguro para lumakas yung loob na ipaglaban yung kanilang mga karapatan, mag-imbita tayo ka, Eli, ng isang opisyal na makakasagot sa kanilang mga tanong. At eto na, ma'am, nasa ating studio. Ka, Eli, siya yung inimbita natin kasi alam mo ngayon yung first day, November 19, nung dineklara na Climate Consciousness Week. Alam mo ka, Eli, yung kapaligiran, isang bagay na parang taken for granted na napakarami sa atin. Pero tayo yung unang sumasapo ng mga matitindi at masasamang epekto ng parang damage sa ating kapaligiran. Ngayong linggo ka, Eli, napakapalad natin, pinagbigyan yung ating imbitasyon ng ating bisita, si Mr. Kevin Yu. Siya yung Climate and Energy Campaigner ng Greenpeace Southeast Asia Philippines. Ayun. Dati, campaigner siya ng Philippine Movement for Climate Justice. Ayun. Magandang umaga sa iyo, Kevin. Magandang umaga po, VP Lenny at Ka Eli. Good morning po. Kalikasang pagbati sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito. Ayun. Eto, Kevin, di ba, ngayong araw yung umpisa ng Climate Consciousness Week. Tingin mo ano yung pinaka parang dahilan kung bakit kinakailangang may ganito tayong kampanya? Ayan, napaka-importante ng tanong niyo. Dahil ang usapin po ng pagbabago ng klima, ng mga nakaraang dekada, ano lang yan, issue lang po sa mga environmentalist tulad namin. Pero ngayon, ang usapin ng climate change ay issue na dapat tutukan natin lahat. Kasi ramdam na natin. Ramdam po natin to lahat dahil nga, ang Pilipinas, kung hindi nga po tayo nanalo ng maraming medalya sa mga paligsahan, sa usapin ng pagbabago ng klima, marami po tayong kumbaga angat ang Pilipinas lalong-lalo na sa mga impacts po ng climate change. Dahil sa location natin. Sa location natin, dahil tropical country po tayo, natural po na meron tayong halos 20 typhoons nung wala pa pong pagbabago ng klima, at dahil po sa pagbabago ng klima, lahat po yan ay lalong lumalala or nagbabago po. Saka ito, Kevin, parang from the recent past, parang ramdam natin na dati alam natin kung anong mga buwan maulan, alin yung mainit. Pero ngayon parang wala na, no? Parang hindi mo na ngayon masasabi na
eto mga buwan na to maulan, eto mga buwan na to mainit. Kasi parang naghalo-halo na lahat. Ito ba ay ano din, dahilan din ito, ay parang resulta din ito ng climate change? Tama po, VP Lenny, dahil ang sinasabi nga po ng mga siyensya na para madaling maintindihan ng mga kababayan natin, ang epekto ng pagbabago ng klima ay sinasabi nilang the wet getting wetter, the dry getting drier. Oo. So yan po yan. So, kung hindi, nagbabago ang panahon. Kaya yan na po yung nararamdaman ng mga Pilipino. Kaya pagtapos po nung bagyong Ondoy noong 2009, halos tayo po ang isa sa mga populasyon na napakataas ng awareness sa pagbabago ng klima. Kasi naapektuhan tayo lahat. Halos lahat po tayo apektado. Wala po mayaman, mahirap, lahat po tayo apektado. At yun na nga po yung sinasabi nating mga unang signs po ng pagbabago ng klima. Dahil nga ang Pilipinas, nasa forefront po tayo ng impacts ng climate change dahil nga sa ating natural na location at sa weather po natin. Siguro po maganda pong explain para sa ating mga panauhin kung bakit nga ba merong climate change. No? Natural naman po talagang merong pagbabago ng klima. Dati nga po may ice age, meron po mga maraming beses na po na nagbago ang klima natin. Pero dahil po sa tao, no? Dahil po sa pag-unlad natin, dahil sa mga likas yaman na kinukuha natin, napabilis po natin ang pagbabago ng klima. Dahil saka parang bigla, no? Biglaan po. Ito po yung panahon na pinakamabilis na nagbago at uminit ang ating temperatura. Saka ito, Kevin, kung napapansin natin, parang ang babangis na ng mga bagyong pumapasok. Tama po. Dati parang hindi naman ito, parang hindi ganito grabe. Pero lately, parang pag may bagyong pumapasok at tatama talaga, parang yung mga nasalanta, grabe. Tama po. Kasi po ako, nagtrabaho po ako dun sa pagkatapos po ng Yolanda. Yung mga tao po talaga, na pag nakarinig ng tsunami or ng storm surge o bagyo lang, o kahit ulan, Natotrauma na po yung mga tao. Kasi nga po, totoo po, palakas ng palakas ang mga bagyo. Yun po yung isang... Ito naalala ko, kasi taga Bicol ako, Kevin, eh. Ay, opo. Parang lumaki ako, nasanay ako na bagyuhin yung lugar namin. Tapos naalala ko, sanay ako, parang dati every 2 or 3 years may malakas na bagyong dumadating. At kami mga taga Bicol, sanay na doon. Naalala ko, nung college ako, may naging roommate akong taga Davao, na sabi niya sa amin, wala namang bagyong tumatama sa Mindanao. Pero lately, parang wala nang pinipili. Paminsan, tumatama na sa Mindanao, tumatama na sa Visayas, tumatama na sa North Luzon. Na dati, parang ang apektado lang naman yung pinaka-easternmost portion. Naalala ko, parate yung Samar, Vera Catanduanes, kami, tapos yung Kasiguran, Pulilio Islands. Dati, parating doon yung tama. Pero ngayon, parang wala nang pinipili. Buong Pilipinas na yung tama. Ito ba, may pwede ba nating matrace ito dahil din sa climate change? Yes po, tama po yung observation yun. Kasi pong bagyo nga po natin, meron pong mapa yan para pong doodle ng bata yan. Yan po yung pinapakita yung historical na ruta ng mga bagyo. At yun nga po mula sa ilalim po yan sa south, packet po sa Luzon. Pero yung mga nakaraang taon at mga bagyo, yung nga po, dumediretso po papuntang Mindanao. Oo. So, yan po yung isang observation na nagbabago. Dati po hindi nangyayari. Hindi halos hindi binabagyo yung Mindanao. Opo, tama po. So, yun po yung isa sa mga observation. At recently po, sabi po ng Pag-asa, na nabanggit ko po kanina, halos 20, wala pa hong pagbabago ng klima, 20 po. Ang observation po nila ngayon, bumaba po siya ng mga 17 on an average. Okay. Ayon po sa observation nila, pero lumalakas po yung bagyo. Yan po yung delikado dyan. Kaya yung sinasabi nga po namin na ito po ay isang pangyayari na hindi po, kasi sinasabi po ng iba na kagustuhan ng Diyos yan, wala na po tayong magawa. Pero ito pong climate change, meron po tayong magagawa. At ang mahirap lang po dito, dapat gawin po natin siya ngayon din sa madaling panahon. Dahil yung tanging dahilan kung bakit nagbabago ang klima ay dahil po sa tinatawag nating carbon o greenhouse gas emissions. Pag sobra yung carbon emissions, ano yung epekto nito sa kalikasan? Ang epekto po nung
pag mas madami, kasi natural pong merong greenhouse gas sa paghinga po natin, meron po, pag huminga tayo from oxygen to carbon dioxide, tapos may mga natural po tayong carbon cycles sa forest, sa Pero ano yung karagatan. nakakapagpadagdag dito? Ayan. Dumadagdag po ang carbon po natin o greenhouse gas dahil po sa pag-unlad po no ng ating ekonomiya. Marami mga industriya. Ang mga industriya, ang transportasyon, ang sinasabi po namin ang pangunahing sanhi no ng carbon sa ngayon po muna galing po sa tao ay mula po sa enerhiya. Dahil sa enerhiya po sa pangglobal po ang karamihan pong ginagamit na maraming carbon ay galing po sa coal. Kaya At yan- kaya yung mga environmentalist talagang maigting yung kampanya Tama laban po. sa coal. Tama po kasi sa Pilipinas nga lang po no sa kasamaang palad ay dumarami po yung paggamit ng coal plant sa ating sa ating bansa. Ngayon po halos 28 na po ang existing na coal plants po natin no. Kahit po alam natin na marami pong epekto to sa ating kalikasan, sa mga tao. Nung nakaraang buwan nga lang po sa Iloilo, nagkaroon po nung spill ng coal. Oo. May kasi yung coal plant po katabi ng barangay, no? So imagine niyo po 'yan. Tapos meron pa hong gustong itayo, halos 35 ang nasa Ang pipeline, ang application. So yun po yung sinasabi namin na dapat baguhin po yung ganito. Renewable na sana, 'di ba? Yes po, kasi ang renewable po, pag titingnan po natin ang Pilipinas, napakalaki po ng potential. Halos ang marami pong study, ang sinasabi po, halos 100,000 to 250,000 megawatts. Ang kinecreate lang po natin ngayon, ang existing po, 7,800 lang. So imagine po yun. Ito Kevin, para lang sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, yung sinasabi natin mga coal power plants, ito yung nagpo-produce ng kuryente. Tama diba? po. So, sinasabi natin na pag coal yung ginagamit, nakakasama lalo sa ating kalikasan. Pero meron kasing ibang mga sources. Meron ibang mga pwedeng pagkunan ng enerhiya. At ang mga pwedeng pagkunan, pwedeng wind, 'di ba? Yes. Pwedeng tubig, pwedeng geothermal. Ano pa yung iba? Pwedeng solar, Opo. 'di ba? Actually, kahit tao nga po pwede. Kasi anything lang po na umiikot, renewable, ibig sabihin, hindi po kinukonsumo, pwede pong pagkunan ng kuryente. Pero, no? pero tingin mo, Kevin, ito sabi mo, meron na tayong existing na 28 na coal power Opo. plants. Ilan ba yung existing na power plants na renewable? Sa sa percentage po no, mababa po ang percentage ng renewable energy natin. Although may mga batas po tayo, tulad po ng Renewable Energy Act of 2009, wala pa ho yan na nakahalos kalahati ng ating enerhiya. Although marami po tayo mga hydro plants po sa Mindanao, sa Agusan del Sur. So marami po yan no. Ang problema lang nagbabago po yung energy mix kasi ang gusto nga ng mga ng ahensya no, mula sa DOE ay gusto raw nila yung mura na enerhiya at reliable. At ngayon, lumalabas, parang mura pa din yung coal? Yan po yung sinasabi ng mga taga-coal Naniniwala. companies. Pero ang siyensya no, at ang datos sinasabi na ang coal ay lalo na po siyang nagiging mahal. Kasi ano po siya, para po siyang gasolina. Di po ba ang gasolina ay pamahalang pamahal? Ngayon po, ang lumalabas per ton po ng coal ay $100. Nagmula po yan dati $50. Ayon po sa isang pag-aaral ng mga kasama natin. Pero ito, Kevin, tingin mo, bakit ba hindi masyadong nahihikayat yung ating mga negosyante na parang mas mag-invest sa renewables kumpara sa coal? Yes. Bakit gusto pa din nila ng coal? Dahil yun nga po yung sinasabi ng mga iilan no, na mula rin sa industriya ng coal na mas mura daw ang coal, reliable daw to. Pero hindi na po yan yung realidad ngayon. Totoo po yan mga 10 years or 20 na years. hindi pa masyadong malaki yung teknolohiya Opo. sa renewable. Pero dahil naging mas mura po ang solar power plants po ngayon, ay solar panels, pati wind, unti-unti po ang trend po ay bumababa ang presyo. So, kaya kung ikaw po ay negosyante, ilalagay mo ba ang pera mo sa alam mong magiging mahal at hindi magiging profitable compared sa isang teknolohiya na alam mo na
saan siya papunta, which is magiging mas mura at sigurado ka na hindi magbabago ang presyo. Tapos ito Kevin, nabalitaan namin na yung Greenpeace, yung asosasyon nyo, parang sponsor kayo ng isang clean up drive noong Opo, September. Ito ito sa Freedom Island saka sa Ramsar. Yes. Saan ba to? Ano po yan, malapit po sa Manila Bay. So ano po yan, isa po yan sa mga isla na talagang nagiging, kumbaga dyan po naiipon yung mga basura mula po sa Manila Bay. Yung mga tinatapon sa Opo. Manila Bay. So yung isang layunin po namin doon ay gumawa po ng audit, no, kung saan nga ba nanggagaling itong mga basura nito. Ano nagawa nyo ba yung audit? Opo, nagkaroon po kami ng audit. So pinakita po namin doon kung sino yung mga, sa ampong kumpanya galing yung karamihan ng mga basura. Kasi ang nagiging problema po ngayon, karamihan po ng mga bilihin natin ay puro sachet na. Oo. Ito nga yung sinasabi na sachet economy daw yung Pilipinas. Ito ka Eli, di ba? Bibili ka ng shampoo, imbis na sa bote, nakasachet. Yeah. Bibili ka ng kape. Opo. Nakasachet. Bibili ka ng kung ano. Halos lahat na Halos po lahat nakasachet. Halos lahat nakasachet. Ito, tingin ko kaya sachet para bigyan ng pagkakataon yung wala masyadong pambili na maka-avail pa din na tingi-tingi. Mas mura po kasi yung materials kasi kung lata mas mahal. Mas mapapababa nila yung presyo ng produkto. Pero ang laki ng epekto nitong masama Yes. sa ating kalikasan. Bakit Kevin? Tama po. Tignan po uli natin ang Pilipinas. May isa na naman pong pag-aaral, no. So, ang dami ko na pong sinasabing datos. Pero ito po, importante po ito. Ang Pilipinas po, pinag-aralan po kung saan ba galing ang karamihan ng basura sa dagat, sa buong mundo. Lumalabas po ang Pilipinas. Pangatlo yata tayo, Pangatlo diba? po tayo. Ito ka Eli, sa liit ng Pilipinas, pangatlo tayo sa buong mundo sa nagbibigay ng basura. Yes, tama po. So, yun po yung isa pong problema dahil isa po tayong source ng basura at syempre ang basura po sa karagatan. Problema po 'yan sa mga hayop po, no, sa mga isda. Oo. Dahil kung ano yung kinain nila, siya. kung anong kinain ng mga isda, nakakain rin po kasi nila yung mga plastic. Eventually, babalik rin po sa atin. Di ba nga po yung kasabihan dati na kung ano yung tinapon mo ay babalik rin sa inyo. Yan po yung nangyayari rin. Isa pong epekto sa basura. At syempre, kapag mas maraming basura sa karagatan at sa paligid natin, maapektuhan din syempre ang ating kalikasan, no? At ultimately, yun nga po, yung ating pagkain din ay mababawasan. Totoo. Yun po yung isa sa pinakamalaking problema dyan. Ako na lang ako, Kevin, kasi tinitingnan ko yung article tungkol dun sa clean up drive nyo. Ang sabi, ang nalikom nyo daw na plastic waste, 54,260 pieces. Totoo ba yun? Totoo po yun, VP Lenny. Marami po yun, no? So, sa isa lang, dahil maiksi pa rin po yung panahon para check po lahat. So, ano lang po yan, parang isang portion lang ng reality. Kaya importante nga rin na ginawa namin yun para ipakita ang katotohanan sa ating mga kababayan na problema talaga ang issue ng plastic sa ating Tapos ito sabi mo, nagkaroon kayo ng parang inventory para i-identify saan galing itong mga basurang ito. Yes. Dito sa inventory nyo, sabihin natin, naglista kayo ng 10. Paano ba mapapanagot? Paano mapapanagot yung mga number 1 na contributors ng plastic waste? Mga plastic, no? Actually, sa ating batas ngayon, no, pinag-aaralan pong namin ngayon kung ano nga po ba ang mga legal na mga instruments, no, para maging responsible tong mga kumpanya na ito, no. Pero ang isa sa tinutulak namin na dapat baguhin ang paggawa ng mga bilihin, no, dahil sinasabi nga nila mas mura, pero ang isang paraan diyan ay dapat hindi na tayo gumamit ng mga sachet, kung hindi gumamit tayo ng sarili natin ng mga lalagyanan. Diba kasi ang binibili lang naman natin dyan ay hindi naman yung sachet. Ang binibili natin dyan yung laman. No, kaya ang inisip namin na dapat meron tayong ganung pagtingin, no, kung paano ba natin pinapackage o binibigay ang ating mga bilihin sa mga consumers. So yun yung isang willing kaming tulungan ang mga kumpanya na ito para solusyonan yung problema nila sa packaging. At syempre,
ang isa rin namin gustong gawin ay tulungan din ang gobyerno para gumawa ng mas mahigpit na regulation sa usapin ng waste at packaging ng mga kumpanya. Saka ito Kevin, tingin ko hindi magiging madali na parang hikayatin yung mga kumpanya na baguhin yung kanilang practices kung hindi incentivized ng gobyerno, 'di ba? Tama po. Dapat merong mga incentives kung ang gagamitin nila mga practices yung favorable to the environment, saka mas maging mahigpit din doon sa mga practices na hindi din favorable sa atin. Pero tingin mo ba sapat yung mga batas natin patungkol dito? Sa ngayon, meron nga pong kasabihan no, na ang Pilipinas po isa tayo sa pinakamagagaling na gumawa ng mga batas. No? So marami po tayong batas na pwedeng gamitin sa usapin ng regulation sa climate at sa basura. Meron nga po tayo yung RA 9003 in terms of sa waste management at sinasabi ng iba ay very progressive yon. Napakaganda yung batas. Opo. Pero may problema tayo sa implementation. At sinasabi nila sa budget daw po sa usapin ng basura, no. Kaya tama po yung sinasabi niyo na dapat merong incentives or buy-in ng mga kumpanya, no. At yun yung isa sa gusto nating tutukan, no, na ang mga negosyante ay dapat makita na rin yung benefits no, ng pagiging green, kasi ang long-term effect nga po niyan ay kung mas masama or mas pangit na po ang ating kalikasan, eventually magiging maapektuhan din ang ating ekonomiya at ultimately tayo po. Ito ka Eli, paubusan naman yung oras natin. Pero siguro isa na lang yung tanong natin. Nabasa natin sa dyaryo na marami tayo ngayong mga representatives na nandun sa Bonn, sa Germany, para i-represent yung Pilipinas para sa isang parang usapin sa United Nations tungkol sa climate change. Ito parang katatapos lang nito, Kevin, diba? Tama po, nung kahapon lang po November 18. ano ba? Meron na ba tayong balita kung ano yung mahahalagang parang mga agreements na pagdesisyonan doon? Okay. So, bali yung ano po yan po yung United Nations Framework Convention on Climate Change. UNFCCC po. So, ano na po yan? Halos almost 2 decades na po na nag-uusap kada taon. Nung Yolanda nga po, habang may Yolanda ay nag-uusap po sila ng panahon. So ito naman po sa Bonn, Germany, ang pag-uusapan po dito ay ano na yung mga next steps para mabawasan yung carbon, para malimit no yung pag-init ng mundo. Dahil yung pinaka number 1 na problema natin. Dahil simple lang po yan, pag uminit ang mundo, doon po nagbabago ang klima. So, ang sinasabi, mula yung may nabanggit po yung Paris Agreement, na dapat yung controversial. Controversial na 2 degrees, hanggang 2 degrees lang. Ilimit lang natin ang pag-init ng mundo hanggang 2 degrees. Ilan ba tayo ngayon? Ilan degrees? Ngayon po halos 1 na po tayo. At may mga Yolanda na po tayo. Okay. So, sa Bonn po, hindi pa ho na bigyan ng sapat na solusyon dahil sa mga susunod na taon, doon po nila patuloy pag-uusapan at titignan ng mga bawat bansa kung sapat ba yung kanilang ginagawa ngayon. So yung isang importanteng napag-usapan doon ay nakagawa na raw sila ng rule book para pag-usapan muli no kung paano solusyonan ang mga commitments ng mga bawat bansa sa pagbawas ng usok. Ito ba gusto sabihin na yung mga nandun may pirmahan ba doon? Yung po yung nangyari sa Paris Agreement. Kasi ang problema po kung kunwari nag-uusap-usap lang kung wala naman pong kahit kasunduan, wala po nangyari. Yun yung tanong ko ka Eli kasi alam natin na naging controversial yung Paris Agreement. Kasi may mga bansa na either ayaw pumirma o dati nang pumirma pero umalis sa usapin. Malaki yung epekto nito. Kasi gusto sabihin kung hindi pumirma o umalis doon sa dating kasunduan, kahit may pagbalga, walang pwedeng sanction sa kanila. Yes. Kaya ito nakakalungkot man. Pero ito yung realidad. Ito hanggang siguro hindi ma-realize ng mga bansa kung gaano kahalaga ito. Hindi din magiging sapat yung mga ginagawang mga pagsulong ng iba't ibang mga grupo
kung ayaw mag-cooperate ng ibang bansa. Tama po yun, VP Lenny. Tulad na nga lang po ni Trump, no? Oo. Sila po kasi yung umalis dito sa Paris Agreement. Totoo. At medyo nakakahiya, Opo. 'di ba? Parang nung pag-alis nila, dapat sana sila yung nangunguna nito. At may nabasa ako na nakakahiya kasi yung pag-alis nila, parang yung England, yung United Kingdom, yung nagsabi, yung dapat na obligasyon ng US, kami na lang babayad. Tama po. Ito, parang nakakahiya sa isang parang superpower Yes. na para magba-back down from an existing agreement. Kaya ito Kaeli, wala na tayong oras. Paubos na naman yung oras, Apo. napakabilis. Ito Kevin, sana magkaroon pa ulit ng Opo, pagkakataon maraming salamat kasi po. tingin natin yung advokasya ninyo, dapat advokasya sana nating lahat. Ayun, apo. Ito yung mahalaga ka Eli, maintindihan sana ng ating mga kababayan na yung lahat na masamang epekto ng ating mga ginagawa sa atin din to babalik. Kaya dapat Opo. nare-realize natin na obligasyon natin ito lahat. Okay.